Sa loob ng 7 araw, nasubok ang tibay, nasukat ang lakas, at lumabas ang tapang ng puso ng mga batang-batang student athletes mula sa 17 rehiyon ng bansa. At tulad na nakagawian, buhat pa noong 1948, nakilala mga bubuo sa future poll ng national team. Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Samahan nyo kami sa susunod na 1 oras sa aming pagbibigay buhay sa kabayanihan ng mga future world conquerors ng bansa. Mula dito sa tahanan ng mga maalalahaning mamamayan, ako po si Snow Badwa at ito ang Gintong Simula, Palarong Pambansa 2013. Simple, makulay, at hindi malilimutan. Ganito inilarawan ng mga atleta naging opening rides ng 2013 Palarong Pambansa dito sa Governor Mariano Perdices Memorial Stadium sa Negros Oriental. Suot ng kanilang magagarbong parade suits, binigyan ng Olympic atmosphere ng host province ang buong delegasyon. Ladies and gentlemen, welcome to the Palarong Pambansa 2013, the NCR Athletic Delegation. Ladies and gentlemen, coming up is Region 1, or the Ilocos region. With the music coming from the Silliman University Marching Band, we would like to welcome Region 2. Ladies and gentlemen, coming up is Central Luzon, or Region 3, Gitnang Luzon. Ladies and gentlemen, let us now welcome Region 4A, Calabarzon. Coming up, ladies and gentlemen, Region 4B, otherwise known as Mimaropa. Ladies and gentlemen, coming up is Region 5, also known as Bicolandia. Coming up, gentlemen, is Region 6, Western Visayas. Coming up, ladies and gentlemen, is Eastern Visayas, or Region 8. Ladies and gentlemen, we'd like to welcome the Zamboanga Peninsula, designated as Region 9. With the music from the Silliman University Marching Band, we would like to welcome Region 10, Northern Mindanao. And now we welcome Region 11, Davao Region, Southern Mindanao. And now, ladies and gentlemen, coming up is Region 12. And now, we would like to welcome Region 13. And now, ladies and gentlemen, and by the applause that the crowd did, we know that this is Central Visayas, Region 7. Region 7, the host region, with the host province Negros Oriental, led by Governor Roel R. Degamo. And the pride of the province will now run, and is running to bring the torch. Ladies and gentlemen, the torch is now with Joey Barba. And Joey, that is Jennifer Chan. Ladies and gentlemen, receiving the torch from Joey Barba. And now Jennifer will run to the foot of the cauldron. Jennifer Chan is the torch to another pride of Negros Oriental. And I'm talking about Mark Pinili Javier, who will be the last to give and to
to execute a very unique way of lighting the cauldron. 24th Southeast Asian Games in Thailand. Gold medalist, 25th. Southeast Asian Games in Philippines. 3 times national champion. There he goes, ladies and gentlemen. That is Mark's arrow now lighted from the torch. And here we go. The cauldron has been lighted. Let's put our hands together, athletes. Sa lahat at sa harap ng mamamayang Pilipino at kasama ang lahat ng ating mga piling-piling panauhin ngayong gabi, binigyang sigla ng nag-uumapaw na kabutihan ng mga mamamayan ng Negros Oriental at ng maamong bayan ng Dumaguete, tayo'y nagbibigay pugay sa lahat ng mga magigiting na atletang Pilipino. At ngayong gabi nga ay opisyal na binubuksan ang Palarong Pambansa 2013. Mabuhay ang atletang Pilipino! 21 sporting disciplines ang itinampok sa Palarong Pambansa ngayong taon kung saan 399 golds mula sa kabuang 1,283 medals ang ipinamigay ng DepEd. Compact and just a stone throw away lamang ang layo ng mga venues na pinaglaruan ngayong taon kung kaya't naging maginhawa para sa lahat ng mga delegado ang pagbiyahe mula sa mga billeting quarters. Sa pool wars, umahon ng 2 pangalan na kinikilatis na ngayon bilang the next Christine Jacob at Akiko Thompson ng Pilipinas. Sa kabuang 60 golds na ipinamigay, namonopolya ng 2 swimmers ang medal haul. Nasa Senator Lorenzo G. Teves Aqua Center si Cristabel De Leon para sa rewind ang aksyon sa 4 na araw ng swimming competitions. Kasabay ng pagsipa ng temperatura dito sa Dumaguete City ay ang iba yung pag-alab ng bakbakan ng mga pool wizards. Isang patunay dito ay nang mistulang mag-1-on-1 sa pagsisid ng ginto si National Capital Region tankers Regina Castrillo at Catherine Bondad. Ang National Capital Region pa rin ang Poseidon o hari ng swimming sa Palarong Pambansa. Sa likod ng kanilang 2 top female tankers, sumisid ng 33 golds out of 60 events sa mga taga Metro Manila. Sa ikalawang sunod na taon, nakapagsukbit ng 7 gintong medalya si Regina Erin Castrillo para magmistulang babaeng Michael Phelps ng Palarong Pambansa. 6 na ginto naman ang nasikwat ni Catherine Bondad na isa rin sa mga itinuturing na Wonder Girls ng NCR. I feel so proud of what I achieved. As I grew up, I still played here and won. Samantala, hindi naman nagpahuli sa medal romp si NCR male swimmer Rafael Santamaria na kumabig ng 4 na ginto at 1 silver. Bukod sa 33 golds, nakabingwit rin ng 29 silvers at 8 bronzes ang NCR. Malayong second placer sa medal tally board ng swimming ang Central Luzon na nakatipon ng 12 golds, 4 silvers at 4 bronzes. Habang nasa ikatlong pwesto naman ang Calabarzon na may 8 ginto, 4 na pilak at 15 tanso. Ang swimming competition ay ang ikalawa sa medal-rich sports discipline sa Palarong Pambansa. Mula dito sa Dumaguete City, Cristabel De Leon, Palarong Pambansa 2013. 7 ginto at 4 na bagong Palarong Pambansa record ang iniwang marka ni Regina Castrillo upang tanghaling best female athlete ngayong taon. Nagbabalik si Miss Cristabel De Leon. Perfect 7 out of 7. Ito ang naisakatuparan ni incoming grade 7 student Regina Erin Castrillo ng NCR. Competition sang Palarong Pambansa dito sa Senator Lorenzo Teves Aqua Center. Nahirang bilang outstanding swimmer ng Girls Elementary Division si Castrillo matapos sa pagreynahan niya ang 50-meter butterfly, 100-meter butterfly, 100-meter freestyle, 200-meter freestyle at 200-meter individual medley events. Bukod pa rito, pinamunuan rin ni Castrillo ang NCR Quartet tungo sa pagkopo ng 2 ginto sa relay events, kasabay ng pag-ukit ng mga bagong meet records sa 50-meter butterfly, 100-meter butterfly, 100-meter individual medley at 4x50-meter relay. First time ko mag-join, I got a medal, pero aim ko nun medal, pero last year, we tried to break records, pero sinabi namin may next year pa, so next year na lang i-break.
At bagamat hindi inilihim ni Castrillo ang pangarap na mapabilang sa national pool balang araw, prioridad pa rin niya umano ang pag-aaral. Ang Rizal Boulevard ang isa sa major attraction dito sa Dumaguete City. Araw o gabi, dinarayo ng mga tao ang nasabing lugar upang magnilay, mag-relax o di kaya na may makipag-banding sa kanilang mga mahal sa buhay. Pero alam nyo ba na mas buhay na buhay ang boulevard pag gabi? Silipin natin ang mga aktibidades dito kasama si Miss Meg Joson. Ang Rizal Boulevard ang maituturing na salas ng Dumaguete City. Dito, naglalagi ang mga residente ng lungsod pati na rin ang kanilang mga bisita para magkwentuhan, maglibang at syempre gumimik. Nandito ako ngayon sa isa sa mga romantic at iconic spot dito sa Dumaguete City, ang Rizal Boulevard. Araw at gabi, buhay ang komersyo sa 6-kilometer bayside stretch na ito. Dinadayo rin dito ang reflexology, therapy, at wow, sarap! Street spa. Matigas yung ba ni Meg? Oo. parang kahoy. Nagsisilbing bulwagan para sa weekend performances at sarsuela. Ang aktibidad sa Rizal Boulevard, lalo na tuwing gabi, ay sinasabing minana at produkto ng saling-lahing Dumaguitenyo. Dito kung saan sinasabing nagliwaliw si Dr. Jose Rizal bago siya nagtungo dun sa dapitan, kung saan na-exile siya ng 4 na taon. Kaya't sa susunod na mapasyal kayo dito sa Dumaguete City, huwag kalimutang bumaybay sa Rizal Boulevard, ang isa sa pinakaluma at pinakamatandang ginikan sa bansa. Sa kahit na anong multi-sports fest, ang athletics ang tumatayong centerpiece event. Ito rin ang isa sa pinakamainit na pinaglalabanan ng 17 regions ng bansa. Nasa Governor Mariano Perdices Memorial Stadium si Dennis Principe para sariwain ang mga kaganapan sa 5 araw na track and field battles sa palarong pambansa. Sa ika-4 na taon ay nadomina ng Western Visayas ang athletics competition ng palarong pambansa dito sa Governor Mariano Perdices Memorial Stadium. Halos kalahati ng kabuuang 62 gold medals ang hinakot ng isa sa pinakamalakas na rehiyon ng bansa pagdating sa sports. Karamihan sa mga nakopo ng Western Visayas ay mga running events. Matumal ang simula ng Western Visayas dahil nakadikdikan pa nila ang National Capital Region at ilan sa mga Luzon regions sa pagkuha ng mga ginto sa unang 2 araw. Inilaro ng mga araw na iyon ay mga field o throwing competitions tulad ng shot put, javelin at discus throw. Sa nasabing field events, agaw eksena si Central Luzon Bet Brian J. Pacheco, gold medalist ng javelin throw sa secondary division. Sa kanyang gold medal winning performance ay nabura ni Pacheco ang palaro record ng 51.51 meters na naitala ni Jonah Robles ng Southern noong 1998. Inihagis ni Pacheco ang bagong record na 57.81 meters. Kinakabahan na po ako kanina at gawa po nung may malakas na alaman po ito yung NCR. Hirapan po. Pero naramdaman mo na kaya mo ring makuha yung gold. Parang inisip ko lagi kaya ko. Kakaiba din ang performance ni Pacheco dahil sa na-accomplish nito ang nasabing record na nagko-compete habang nakapaa. Mas sanay ko po kasi pag nakapa, kasi po pag nag-spike po, nasobra po ako sa line. Pagdating sa takbuhan, itinakbo na din ng Western Visayas ang majority ng mga golds sa sumunod na mga araw. Hindi lamang basta paghakot ng ginto ang ginawa ng nasabing rehiyon. Sa halos 20 golds na nakuha ng Western Visayas ay mga record-breaking performances. 2 sa 3 ay ginawa ng iisang Western Visayas athlete, si Joy Dag Gagnao.
Ang Guimaras native na si Gagnao ang naging unang double record breaker ng athletics nang burahin nito ang 1-year 1,500-meter record at 22-year record sa 3,000-meter run ng secondary girls division. Tumakbo ng 10 minutes 22.6 seconds si Gagnao sa 3,000 meters, halos 12 seconds na mas mabilis sa 10 minutes and 34.1 seconds na naitala ni Junesa Sustuedo na taga Western Visayas din noong isang taon. Sa 1,500 meters, 4 minutes 45.2 seconds ang naitala ni Gagnao upang burahin ang 4 minutes 47.9 seconds ni Policomia Bolobo noong 1991. Ang ikatlong record ay nakamit ng barefoot athlete na si Angelica De Joseph ng 800-meter race sa secondary girls. Binura ni Joseph ang 12-year record na 2 minutes 18.3 second record nang magtala ang Aklan native ng 2 minutes 17.2 seconds. Ako po yung best time. Yung time ko po, yung una pa, 2:18.2. Yung record ko na tumakbo ako, 2:18.17.2. Gusto ko lang mag-goal, di ko naman expect na break ko yung record. Bahagyang nabahira ng kontrobersiya ang athletics nang umabot sa protesta ang dikdikang karera sa 100-meter run ng secondary division. Photo finish ang karera ni Western Visayas Bet Christopher Lirasan at Central Mindanao sprinter Romnick Noor. Iprinotesta ng Central Mindanao ang resulta dahil sa hawak nila ang team video na paniwala nila kita na panalo ang kanilang runner. Is ma-review talaga yung nangyari sa finish line na nakuha ng video coverage ng technical. So there must be a comparison between the video coverage taken by us, the delegation of Region Chem, and also yung sa management aspect. Sa huli ay nabaliwala ang protesta dahil pinagtibay ng mga jurors na sa kanilang official video ay panalo si Lirasan. Sa kabuuan, 24 golds, 18 silvers at 7 bronze medals ang naiuwi ng athletics powerhouse Western Visayas. Malayong segundo ang NCR na may 10 golds, 7 silvers at 8 bronze medals habang tig-anim na golds ang Central Luzon at Calabarzon. 5 out of 7 golds naman ang nabullseye ng mga Manileño archers sa boys secondary division. Ito'y courtesy ni Luis Gabriel Moreno na ang tanging gintong pinakawalan ay sa individual at team Olympic round na nasungkit naman ni Froilan Catalunya at ng Northern Mindanao. Ang hinakot ng Bagnet Country ng Ilocos Region sa distaff side sa pangunguna ni Mary Queen Ibanez. Samantala, wala ni isang mga rehiyon na naging dominante sa chess. Ang apat na ginto ay pinaghatian ng Central Visayas, National Capital Region, Calabarzon at Davao Region. Sa tulong ng apo ni Puerto Princesa City Mayor Edward Hagedorn, naagawang angkinin ng Team Mimaropa ang titulo ng Boys Secondary Football. Double celebration rin ang Region 4B Booters sa disiplinang ito. May report si Leo Docto. Isang kakaibang inspirasyon ang binigay ng apo ni Puerto Princesa City Mayor Edward Hagedorn, hindi lamang para sa kanyang lolo, kundi maging sa buong Mimaropa football team. Pinamunuan ni Leon Douglas Hagedorn ang flawless attack ng Region 4B tungo sa pagkopo ng kampyonato sa Boys Secondary Division. Sa kanilang aggressive striking, winalis ng Mimaropa ang lahat ng mga karibal sa eliminations bago nila dinaig ang Central Visayas sa penalty shootout finals. Malaking improvement ang naabot ng Mimaropa 11 dahil third placer lamang sila noong isang taon. Central Visayas po. Tinalo po nila kami last year, semifinals. Pinag-aandaan na po namin sila ngayon. Mga team po namin ngayon, taga Romblon, 4 Puerto players lang po kami ngayon. Pero po mas malakas namin. Samantala, ang magandang ipinakita ng grupo ni Hagedorn ay humawa naman sa kanilang elementary team. Sumigida rin ng sweep sa preliminaries ng elementary division ang Mimaropa bago nila naungusan ang Cordillera 2-1 sa finals. Ang double gold conquest ng Mimaropa sa football ay una sa palarong pambansa sa nakalipas na mahigit
isang dekada. Mula dito sa Dumaguete City, Leo Docto, Palarong Pambansa 2013. Silipin natin ang tatlong indigenous sports na nilaro sa 2013 edition ng Palarong Pambansa. 7 ginto ang Western Visayas sa iba't ibang events ng Arnis upang tumapos na overall champion ngayong taon. Hinarang naman ng Cordillera ang sweep ng mga Ilonggo sa 4 categories matapos na agawin nila ang kampyonato ng Boyces Elementary Full Contact. Sa SIPA, inabot ng 3 sets ang Davao Region bago nila naipagpag ang banta ng desididong National Capital Region sa finals. Isang pinagpagurang 21-12. 12-21 at 15-4 win ang tinrabaho ng mga Davaoenyo kickers tungo sa pagkopo ng pampitong ginto sa Elementary Division. Samantala, pinagarian naman ng Western Visayas ang sepak takraw matapos na padapain nila ang Bicol Region sa straight regu 42-31 at 30-19. Bukod sa Rizal Boulevard, may isa pang pumupukaw ng atensyon ng mahigit 16,000 delegado ng Palarong Pambansa dito sa Dumaguete City. Alamin natin kung ano ang aktibidad na ito na itinatag para sa mga bisita ng Negros Oriental. Tiniyak ng Negros Oriental Provincial Government na magkaroon ng worthwhile at memorable stay ang kanilang mga bisita. Kaya naman, may night activities dito sa Freedom Park. Tara, gimik tayo! Umaasa ang ilang opisyales ng provincial government ng Negros Oriental na matapos ang Palarong Pambansa, mananatili sa spotlight ang kanilang lalawigan bilang isang top sports tourism hub. Sa panayam ng PTV Sports, Oriental 1st District Congresswoman Jose Lim Kai Chong, hindi matatawaran ang atensyong tinatamasa ng kanilang lalawigan sa nakalipas na 1 linggo. Naniniwala si Lim Kai Chong na mas lalong tataas ang antas ng pamumuhay ng mga Negrenses kung papasok ang mas maraming bilang ng mga turista tulad ng pagdagsa ng mahigit 16,000 delegates ng Palarong Pambansa. Sa panig naman ng running mate ni Lim Kai Chong na si Dr. Mark Macias, sagana sa magagandang tanawin ng Negros Oriental kaya't tiwala siya na dadayuhin ng mga turista ang kanilang probinsya. We would also like not only Dumaguete City but the whole Negros Oriental to be known as one of the tourist destination or last frontier in the Central Visayas. Especially now when you look up, you've been here and you've seen that we have vast natural resources, we have a lot of nice places to go, interesting places to see, and we also have very well educated people around the University of Town, especially in Dumaguete. So, hindi kami nahuli dito when it comes to sports because basically we have a very maraming estudyante, maraming intellectuals, maraming professionals who are now actively into sports. Sa gymnastics, naramdaman ng husto ang pagiging superpower ng National Capital Region. Sa halos lahat ng mga events ay inangibabaw ang creativity, grace at finesse ng mga Metro Manila gymnast. Sinubaybayan ni Ms. Meg Sioson ang 5 araw na kompetisyon sa Negros Oriental State University at narito ang kanyang report. Nagpamalas ng world-class performance ang NCR sa gymnastics competitions ng 2013 Palarong Pambansa dito sa Dumaguete City. Total dominance ang ipinamalas ng National Capital Region sa artistic gymnastics competitions ng Palarong Pambansa 2013. Kung sa day 1 ay 7 out of 8 gold medals ang naisabi ng mga Manileño gymnasts, ngayon naman ay nagdagdag sila ng 8 ginto sa kanilang koleksyon.
grace at difficult somersault ang naging puhunan ni elementary student John Cruz para mangibabaw sa floor exercise at horse vault. Dahil dito, 3 gintong medalya ang napasakamay sa 2013 edition ng Palarong Pambansa. Masaya po. Dahil nanalo po ako. Floor exercise po, pati ball. Anong medal? Gold po. Bukod kay Cruz, triple gold medalist din si 2012 Best Male Athlete Carlos Yulo sa Secondary Division. Umiscore si Yulo ng 13.77 points sa floor exercise para mamayani laban sa kanyang teammate na si eventual runner-up Martoni Abanya. Pero pagdating sa horse vault, nabaliktad naman ang pangyayari. Si Abanya naman ang kumopo ng ginto habang nagkasya lamang sa silver medal si Yulo. Sa Girls Elementary Division, pare-parehong sumungkit ng ginto sina NCR Bets Mary Busria, Gian Riomales at Maika Bernate. Nag-reign na si Busria sa floor exercise. Dinomina ni Riomales ang balance beam, habang nagibabaw naman si Bernate sa horse vault. Ang 2 pang gold medals ng NCR ay courtesy naman ni high school student Regine Reynoso. Umani si Reynoso ng 13.05 points sa floor exercise at 12.51 points sa horse vault para magkasabay na pagreynahan ang 2 aparatus. Feel happy, fulfillment, yeah. Parang I'm proud of myself na pinagpaguran ko to and then it was all worth it in the end. Sa kabuuan, humakot ang Metro Manila athletes ng 15 gold medals sa 2 araw na artistic gymnastics competitions. Mula dito sa Negros Oriental State University, Meg Siozon, Palarong Pambansa 2013. Taon-taon ay pirming nasa ibabaw ng podium ang mga Math Warriors mula sa National Capital Region. Kaya't ang tanong ngayon, talaga bang invincible sila pagdating sa gymnastics? Narito pong muli si Miss Meg Siozon. 12 out of 12 sa rhythmic gymnastics ang naibulsang ginto ng big city athletes. Sa elementary level, flexibility, grace at strength ang naging puhunan ni NCR Bet Jazel Limenzon upang humakot ng 5 ginto sa hoop, ball, ribbon, individual all-around at team events. Bukod pa rito, nakasungkit rin ng silver si Limenzon sa rope. Dahil kabuoang 15,000 pesos na cash incentives ang natanggap ni Limenzon mula sa DepEd. Po, 6 po. Individual po, team champion po kami, rope, hook, ball, ribbon po. Bukod kay Limenzon, 2 pang Metro Manila Bets ang nagpakitang gilas sa rhythmic gymnastics. Tig-3 ginto at tig-2 pilak ang napasakamay ni Ariel Aurelia at Princess Flores sa kompetisyon sa secondary level. First po ako sa hoops at saka po sa ribbon. Tapos second po ako sa rope. Individual. Tapos second rin po ako sa individual all around. Masaya po kasi nakadagdag po kami ng gold sa kabuuan po ng NCR. Tsaka po ginawa po namin yung lahat ng makakaya namin para po marating namin. Gold po ako sa ball, tapos gold din po ako sa individual all around, tsaka sa team po. Masaya din po kasi expected po lagi sa amin ng NCR gold po. Ginawa po namin yung best. Samantala, kung hindi lamang nakasalikwat ng 2 ginto ang Central Mindanao, ay nasip rin sana ng NCR ang artistic gymnastics. At dahil 27 out of 29 golds ang iuuwi ng mga tiga Metro Manila, hindi namin naiwasang tanungin ang ilang partisipante. At ayon kay Calabarzon Elementary Bet Arthur Agustin, talagang mahirap tibagin ng NCR dahil milya-milya ang layo nito sa aspeto ng training at technology. Bukod po sa kulang po kami sa training, sila po araw-araw po silang papractice sa gap. Kami po once a week lang po, ganun lang. Kaya di po namin sila medyo matalo. Kompleto po sila ng gamit, yung amin po, gawa lang ng tatay ko. Obserbasyon naman ng ama niya is na si Art Agustin, ibang-iba ang preparasyong ginagawa ng Metro Manila gymnasts. Bagay na kailangan ring i-adopt ng iba pang rehiyon upang maiwasan ang lalo pang pag-alagwa ng powerhouse rival. Ang mga bata ng NCR, kumpleto aparatos yung nagagamit nila sa pagtitrain. Saka ibang klase ang training nila, lalo na nung makakausap ko si Coach Noel. Ang mga bata nila kung mag-train, twice a day. Morning at saka afternoon. Mahirap talagang tibagin. Ang gymnastics ay isa sa mga centerpiece events ng taunang Palarong Pambansa. Mula dito sa Dumaguete City, Meg Siozon, Palarong Pambansa 2013.
Muling pinatunayan ng Western Visayas na sila pa rin ang hari ng lonang parisukat. Sa 7 gold medals na ipinamigay sa boxing event, 4 ang naibulsa ng mga young Visayan fighters habang isa lamang ang napasa kamay ng mga taga Luzon. Tinutukan ni Dennis Principe ang aksyon sa Robinson's Place dito sa Dumaguete City at narito ang kanya report. Sa boxing, pinatunayang muli ng Visayas region na sila ang tunay na hotbed pagdating sa pag-produce ng boxing heroes ng bansa. 4 sa 7 divisions ng boxing ang hinakot ng Region 7 Simon Pures na sinabakan din ng ibang Visayas at Mindanao Region bets. Sumungkit ng gold si Kids Minimum Weight campaigner Lloyd Habes Antoque na umiscore ng 5-2 points victory laban kay Jimwell James Cero ng National Capital Region. Pangalawang gold winner ng rehiyon ay si Clint Hersale na nagtala ng 11-6 win laban kay Wilmore Osing ng Region 10 sa kanilang 3-round face-off. Muntik matalo ang isang Western Visayas bet na si Kit Heron ng Junior Boys Spinweight category, ngunit bumawi ito sa last round upang magwagi 8-7 laban kay Erwin John Camper ng Region 9. Ang ika-4 at huling gold medalist para sa Western Visayas ay si Youth Boys Flyweight boxer Junrel Jimenez na tumalo kay John Patrick Dinolan ng Region 11 via razor-thin 10-9 verdict. Kapos man sa suporta at training facilities, sumandal na lamang ang mga boxing coaches at officials ng Region 7 sa angking talento at pagpupursige ng kanilang mga batang boxers, madumina ang boxing. Naghati na lamang ang 3 rehiyon sa natitirang 3 golds. Ang mga ito ay sina Kids Antweight Dexter Louis Racoma ng Caraga, Mosquito Weight Wendell Plania ng Region 12 at Region 4B fighter Rodel Doña na kumuha ng gold sa paperweight category ng Schoolboys Division. Naging matagumpay ang boxing event ng Palarong Pambansa 2013 dahil sa dami ng tao na dumalo sa venue nito na Robinson's Place. Mahigit 100 young boxers ang sumabak sa boxing competition ng palaro na supervised naman ng ABAP, ang National Federation ng Sports sa Pilipinas. Kung ang boxing ay para sa kabisayaan, ang taekwondo naman ang naging baluarte ng mga Highlanders. 9 na ginto sa elementary at secondary levels ang nasikwat ng Cordillera Autonomous Region. Naging matamis ang kampyonato para sa Cordillera dahil nabawi nila ang overall championship ng taekwondo na naisuko nila sa Visayas noong 1 taon. Sa tindi ng dominasyon ng Cordillera Jeans, sila ang tumayong kampyon ng 4 na kategorya ng disiplina. Umabot hanggang sa pitch ng softball at baseball ang rivalry ng National Capital Region at Western Visayas. Pinagarian ng mga Visayan Clouters ang secondary division ng softball habang nakabawi naman ang mga Manileño sa baseball. Pero pagdating sa Boyces Elementary Volleyball, dito naman nakasalikwat ng ginto ang Ilocos Region. Sa kabuuan ng kompetisyon ay minsan lamang na natalo ang mga Ilocano Spikers at ito ay kontra perennial champion NCR sa preliminaries. Ang Western Visayas ang nagreyna sa Girls' Elementary Volleyball habang pinaghatian naman ng Calabarzon at NCR ang ginto sa secondary level. Puso at dibdibang preparasyon ang naging susi at puhunan ng Southern Tagalog sa pagkopo ng kampyonato. Dahil unti-unting umaangat ang antas ng billiards sa iba't ibang bansa, agresibong isinusulong ngayon ng Department of Education at ilang sports officials ang inclusion ng sport sa palarong pambansa. Ang pool event na ito ay may ilang taon nang dinodomina ng Pilipinas sa world scene. Pero ngayon ay dahan-dahan na tayong binibigyan ng challenge ng ibang mga bansa. At sa kauna-unahang pagkakataon, buhat ng simula ng palarong pambansa noong 1948, naging demo sport na ang billiards. Sa hangaring mapabilang ang billiards sa regular na kalendaryo ng palarong pambansa, nagsagawa ng demonstration sa Airco Bowling Center dito sa Dumaguete City ang mga opisyales ng Department of Education and Billiards and Snooker Congress of the Philippines. Dito ay pinakita kung paano nilalaro ang billiards at pinag-usapan na rin ang technical aspects ng sport. Dinaluhan ng lahat ng representatives ng bawat rehiyon. Optimistiko si BSCP official Paul Cardenas sa magiging future ng billiards sa Pilipinas. Nakita ko naman po, okay naman po yung naging takbo, no? They were very perceptive. Talagang interested po sila na malaman yung sport. Some of them have no idea what billiards is.
So we had to start from the ground up po. We have to tell them the rules, yung basics po. This is about the basics, introducing the sports to them. Sa panig naman ni PSC Commissioner Gomez, hinapon niya ang bawat rehiyon na maglinang ng talento sa billiards, lalo pat ito ay kabilang sa priority sports ng kanilang ahensya. Isang sport na ginawa ng Philippine Sports Commission na priority sport, no? Ibig sabihin ng priority sport ay itong isang sport na magbibigay tayo ng focus at saka funding dahil itong mga sport na to, yung sport na pwede talagang sumikat o sumisikat na. Ayon po sa sinabi ng ating commissioner na nakaka-inspire po, pinapangako po namin na magkakaroon kami ng team na magde-develop kami ng mga pupils namin sa Region 1. Ayon sa, siyempre, tulong na rin ng aming mga regional director, mga VIPs namin doon. At ipaparating namin sa kanila kung ano po ang kalagahan ng billiard bilang sport sa ating palarong pambansa. Sa ngayon ay marami ang umaasa na sa mga susunod na palarong pambansa ay masasaksihan na ang pagtumbok ng mga bagong Efren Bata Reyes at Dennis Robocap Orcolio. Isa sa mga ipinakilalang disiplina sa palarong pambansa ngayong taon ay ang Old Roman sport na bocce. Alamin paano ito nilalaro sa report ni Ms. Cristabel De Leon. Sa aming paglilibot sa mga game venues, napansin namin ang isang hindi gaanong pamilyar na sport na nilalaro sa Airco Bowling Center dito sa Dumaguete City. Ito ay ang bocce, na kabilang sa bowls o ball sports. Isang laro na nag-ugat sa Old Rome. Ang bocce ay nag-debut bilang demonstration sport sa palarong pambansa ngayong taon bilang bahagi ng mga events sa Special Olympics. May 3 kategorya ang larong ito, ang singles, doubles, at team events. We are planning to recommend increase in our sports event. Sa rubberized court, pagugulungin ng unang team ang cue ball o palina sa isang pwesto na magiging basehan ng susunod na bato ng iba't ibang kulay na bola. Ang bola na maipupukol ng malapit sa palina ang mabibiyayaan ng puntos na ang pinakamataas ay 4 points. Ang unang maka 12 points sa singles at doubles ang siyang magwawagi, habang 16 points naman ang pamantayan sa team competitions. Malimit na laruin ng mga special children ang bocce dahil na rin sa mga attractive at psychomotor development. Kasi nandyan ang eye-hand coordination, ang skill, may strategies. So sila nag-iisip sila paano nila ipalalapit doon sa palina, yung kanila hinahagis. Alam nyo ba na mayorya ng populasyon dito sa Dumaguete City ay estudyante? Sa dami kasi ng world-class school sa lungsod ay bininyagan ito na Center of Learning in the South. Ang Silliman University na itinatag ng mga Amerikanong protestante noong 1901 ay ang 4th top-performing school sa bansa. Libu-libong estudyante rin ang sineserbisyohan ng Foundation University, St. Paul University at Negros Oriental State University. Meron ding 12 high school at 9 na elementary schools dito sa Dumaguete City. Mistulang finals naman ng Barangay Ginebra San Miguel at San Mig Coffee Mixers ang championship match ng National Capital Region at host Central Visayas sa Boys Secondary Basketball. Sa tuwing makakashoot ang mga Visayan dribblers ay todo ang hiyawan ng home fans, habang defense naman ang isinisigaw nila kapag hawak ng mga taga Metro Manila ang bola. Panoorin natin kung paano humulagpos sa mga kamay ng NCR ang titulo ng high school basketball. Matapos ang halos 3 dekada, muling tumikim ng finals appearance sa Boys Secondary Basketball ang Central Visayas. Kaya naman kitang-kita ang focus ng mga Cebuano dribblers ilang saglit bago sila tumulak patungo sa venue. Sa tahanan pa lamang ng kanilang foster parent na si Negros Oriental Gubernatorial Candidate Josie Lim Kaichong ay halatang nasa laro mindset ng Central Visayas 5. Natural lamang na maging ganito preoccupied ang kanilang isipan dahil ang defending champion at title favorite na National Capital Region ang kanilang makakabangga. At nang sumiklab na ang aksyon sa Governor Lamberto Macias Sports and Cultural Center, agad na naghuramentado sa opensa ang mga Visayan shooters. Perfect execution sa kanilang backdoor plays, deadly outside shots, at fast break plays ang naging susi ng Region 7 upang magposte sila ng 37-24 halftime lead. Nanatili ang pag-upo sa driver's seat ng mga alagad ni Coach Romel Rasmo hanggang sa third kanto. Pero isang fourth quarter assault ang ginawa ng mga Manileños upang simulan ang kanilang fight back
hanggang sa maitabla ang score 60 all sa final 3 minutes and 14 seconds ng laro. Subalit tila nadaan sa buyo ng crowd ang Metro Manila at naimintis ng mga ito ang ilang free throws. Ito ang muling sinamantala ng Central Visayas na naglapat na rin ng nakakasulasok na depensa. Turnover after turnover ang nangyari sa NCR hanggang sa tuluyan ng magwakas ang laro sa score na 70-66 na tunay na ipinagbunyi na may halos 10,000 spectators na nagsiksikan sa venue. Sobrang sarap, no? Wala, talagang speechless ako. Grabe, thank you Lord, thank you. I'm very confident sa mga players because last night na we keep on talking na this is the biggest moment of our lives. Hindi naman masukat ang tuwa ng ilan sa mga key players ni Rasmo, lalo pat aminado sila na silver medal lamang ang asinta nila sa torneo. Sobrang masaya ako kasi pinaghirapan din namin to at nakabawi kami last year sa defeat ng NCR. We just had heart. Maybe we were really determined at this time because last year was like we're nothing. Right now we're really determined to win this game. At ilang saglit matapos maisuko, nangako naman ng full regrouping ang NCR sa kanilang mithiin na mabawi ang corona na inagaw nila sa Calabarzon noong nakarang taon. Okay naman, lesson na lang sa amin yung nangyari kasi nang una, Region 7 kalaban namin, home court, medyo okay lang, enjoy naman namin. In-expected mo ba na ganito kalaki? Oo. Expect namin talaga first yung crowd talagang almost 95% sa Region 7. Kaya okay lang. Ang ginto sa basketball ang masasabing most prestigious title para sa mga Pilipino. Samantala, double black eye naman sa basketball ng Metro Manila ngayong taon. Ito'y matapos na mapatalsik ang NCR 5 sa elimination round pa lamang ng Elementary Division. Nakahulagpos na sa mga kamay ng National Capital Region ang Twin Championships ng Boys Basketball Event. Matapos na mabitawan ang titulo ng Secondary Cage Fest, ang corona naman ng Elementary Division ang dumula sa mga kamay ng NCR. Unang nawala ang tikas sa mga Manileño dribblers nang mangarag sila sa full court pressure na ipinatupad ng Central Visayas. Sa preliminary game na ito, sinagad ng host region ng NCR bago itinakas ang low-scoring 37-30 win. Matapos ang laro, todo buyo pa si Coach Alan Ricardo sa kanyang mga players na bumawi sa susunod na laro. Tomorrow guys, still have a game tomorrow. Okay? Kahit sino, Clarao, yung Bacolod, okay? Alam ko, we will win tomorrow. Okay? Etong pagkatalo natin. Pero mali pala ang pakiramdam ni Ricardo dahil muli silang yumukod sa Davao Region na nagkampiyon naman sa pamamagitan ng 56-50 victory kontra Northern Mindanao sa finals. Sa kahit na anong major sporting events, hindi nawawala ang tindahan ng mga souvenir items. At kada taon, milyones ang puhunan at milyones din ang halaga ng nagagasta para sa mga palarong pambansa memorabilia tulad ng shirts, keychains, caps at iba pa. Pili na kayo sa report na ito ni Ms. Meg Jozon. Dito sa City of Gentle People, naglipa na ang mga booths na nagbebenta ng mga makukulay na t-shirts, keychains, bags, bracelets at iba pa na may tatak na palarong pambansa. Isa sa mga memorabilia vendors na aming nakausap ay si Roland Abanez na noong Sabado pa lamang ay dinumog na ng mga mamimili. Limitan regular price is 10 to 15 pesos. Pinakamahal na yung 20 pesos. Conforme naman sa klase ng keychain na binibili nila. Affordable naman talaga kalimitan. Kasi pagka mahal, hindi naman mabibili. Ang tatlong gymnast naman na ito na nagmula pa sa Cordillera Administrative Region ay inabutan pa namin na abalang-abala sa pagpili ng mga pasalubong para sa kanilang pamilya at kaibigan. Para sa amin po, remembrance. Ganun po. T-shirts. Kasi po, tumatagal po siya ng mga ilang years. T-shirt din po. Ganun din po kasi basta tumatagal. T-shirt po, kasi affordable.
Samantala, bukod sa mga souvenir shops, sagana rin sa mga food stalls ang paligid ng Governor Lomberto Masha Sports and Cultural Center. Sari-saring food selections ang inahain ng mga Dumagueño Enterprises sa mga delegado ng palarong pambansa. Epekto sa amin, nakakatulong ng malaki sa amin dahil nakapaghanap buhay kami, maraming tao, yun. Ano po yung mga tinda nyo dito? Iba-iba, may pagkain, mayroong inumin. Sa susunod na 6 na araw, umaasa ang mga mamamayan ng Dumaguete City na lalakas ang turismo at negosyo sa kanilang lugar. Bunsod na rin ang pagdagsa ng mahigit 16,000 bisita mula sa 17 rehiyon ng bansa. Banayad na pinaghatian naman ng ilang rehiyon ng mga gold medals na ipinamigay sa tennis competitions. Ito rin ang nagsilbing pang-arangkada Central Visayas sa medal standings. Narito ang humahataw na report ni Ms. Cristabel de Leon. Sa tennis, kumuha ng balanse ang host Central Visayas. 3 ginto ang naharbat ng mga Cebuano Smashers at ang mga ito ay sa boys singles, boys doubles ng elementary division at secondary team event. Pero hindi nagpahuli ang mga Manileño Netters sa elementary boys team event, secondary boys team event at secondary girls singles. Samantala, matapos ang 4 na taong kampanya, nakamit na rin ng Mimaropa ang inaasam na secondary girls doubles title. Kwento ni Mimaropa, Pierre Crizel, Sampaton at kay Shana Hitosis, determinasyon at walang humpay na pagsasanay ang kanilang naging tuntungan tungo sa pag-angkin ng titulo sa girls doubles. Masaya po, tas marami rin po nagiging friends and natututo rin po kami sa teamwork, natututo rin po kami na lahat ng challenges na dumadating po sa buhay namin, kaya naming harapin po. Intramural pa lang po ng ng school, pinag-iisipan na po talaga mag-doubles po kami. So, pinagandaan po talaga namin to. Kaya sobrang saya po, kaya nanalo po kami. Bukod kina Sampaton at Hitosis, muling nag-gray na rin sa elementary girls singles ang isa pang Mimaropa racket wielder na si Alexis Santos. Kabuo ang 12 medalyang ginto ang ipinamigay sa tennis competitions na isinagawa sa Praxavilla at Siliman Tennis Courts. Ang Western Visayas pa rin ang pinakamahusay pagdating sa table tennis. 5 sa 8 ginto na at stake ang inangkin ng mga Ilonggo. 2 double gold medalists ang na-produce ng Western Visayas ngayong taon sa pamamagitan nina Angela Borbon at Vince Oliva. Sa badminton, 6 na ginto ang nakolekta ng host Central Visayas at National Capital Region. 3 golds ang napanatili sa rehiyon ni James Ryan Navarrete at ang mga ito ay sa elementary boys doubles, elementary mixed doubles at team event. 2 double gold medalist naman ang umusbong para sa Metro Manila at ito ay sa katauhan ni Sara Joy Barredo at Alvin Murada. Sa darating na Agosto naman malalakas host ng palarong pambansa at base sa nakasanayang format. Mula dito sa Visayas ay babalik sa Luzon ang hosting ng palaro sa susunod na taon bago lumipat sa Mindanao sa 2015. Narito ang report ni Leo Docto. Southern Tagalog ang pinakamasugid na manliligaw para sa hosting ng 2014 Palarong Pambansa. Sa panayam ng PTV Sports kay Palarong Pambansa Executive Director at Education Assistant Secretary Tony Umali, sa Agosto o Setyembre nila pangangalanan ang next venue ng taunang Sports Fest. Ang Laguna, pagkakaalam ko, gustong magbid. Ang Batangas, nabalitaan ko rin na nais magbid. Baka ang Mimaropa, Mindoro Oriental, baka gusto uling magbid. Yan po yung ilang mga nababalitaan ko. Kasunod nito, ibinalita ni Umali na plano nilang baguhin ang sistema ng pag-identify sa mga host provinces. Ang plano ho kasi natin ay magkaroon na po ng bidding kung hindi po sa susunod na 2-3 taon na po para magkaroon po ng sapat na yung mananalo ng 2014 at 2015. 2015 and 2016. Kabilang sa mga titignan ng DepEd sa mga aplikante ay ang kakayahang magtayo ng mga venue, magbigay ng maayos na billeting sa lahat ng mga delegado at magpanatili ng peace and order. Labis naman ang katuwaan ni Education Secretary Armin Luistro sa positibong feedback ng mga Pilipino sa palarong pambansa ngayong taon. Dahil dito, nangako ang kalihim ng mas malawak na media mileage para sa numero 1 grassroots sports development program ng bansa. Revival of public interest. Ito ang nakikita ni Education Secretary Armin Luistro na naging bunga ng palarong pambansa ngayong taon.
Pinuri ni Luistro ang muling pagsubaybay ng publiko sa mga kaganapan sa 65-year-old Grassroots Sports Development Program ng bansa. Ang mainit na pagtanggap ng mga taga-Negros Oriental sa mga bisita at masugid na pagsubaybay sa mga laro ay isa pa sa mga pinapurihan ng kalihim. At higit pa dito, binigyang pugay rin ni Luistro malawakang pagtutok ng media sa mga aksyon sa palaro. Sa katunayan, ginawaran ng Education Secretary ng Plaque of Appreciation ang People's Television Network sa mismong closing ceremonies ng week-long sports spectacle. Ang PTV Network ang tumayong media partner ng DepEd para sa television coverage ng palarong pambansa ngayong taon. So masaya ako dahil lahat ng mga atleta natin ay uuwi na hindi lamang yung mga nanalo, may maganda silang alaala ng Palaro 2013. Samantala, nais rin ni Luistro na gawing evolving ang palarong pambansa, tulad ng ginawa nilang pamimigay ng insentibo sa mga gold medalists at record breakers. Ang tawag ko dito, palarong pambansa, Sans Rival, kasi marami kami mga ipinasok ng mga bago. For the first time, yung mga gold medalists, meron silang 3,000. No? Lahat ng ating mga atleta, ng ating tema ngayon ay tungkol sa kapayapaan. We ask them to plant trees in the billeting quarters. We ask them to take care of street children. Hindi rin pinalagpas ni Luistro na palakpakan maging differently abled athletes na sumabak sa special events ng 2013 palarong pambansa dito sa Dumaguete City. Matapos ang 7 days of action, muling napanatili ng National Capital Region ang overall championships ng palarong pambansa. Humakot ng Metro Manila athletes ng kabuang 114 golds, 111 silvers at 54 bronzes, habang nakalikom naman ang runner-up na Western Visayas ng 78 ginto, 38 pilak at 53 tanso. Tumapos na third placer ang Northern Mindanao, kasunod ang Central Visayas at Mimaropa. Matapos na suungin ang matinding sikat ng araw at harapin ang pinakamabigat na pagsubok sa larangan ng sports, naway tumimo sa isipan at puso ng mga student athletes sa mga magagandang alaala ng 2013 palarong pambansa. At sa tamang programa at tuwid na pamamalakad ng Department of Education, dalangin namin na sana'y mas marami pang umusbong na future world conquerors ang Pilipinas. Sa ngalan ng aming mga field reporters na sina Dennis Principe, Cristabel De Leon, Meg Sioson at sa full coverage team ng PTV Sports, ako po si Snow Badua at ito ang Gintong Simula, Palarong Pambansa 2013. Nagsimula na rin ang preliminary rounds ng 5 sporting disciplines na ginaganap sa Diliman. Take 2. Diliman. Kada taon ay meron po mga bagong records na naitatala sa palarong pambansa. Take 3. Situations out of control. Hi! Okay, ladies and gentlemen, we have here one of the athletes ng Hangin pa, hangin!